Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Muling naglunsad ng palitan ng mga pag-atake ang Iran at Amerika. Kamakailan lang mga tol pinag-uusapan natin na sa wakas matatapos na etong labanan dito sa gitnang silangan. Babalik na sa normal lang lahat dahil nagpirmahan na nga Memorandum of Agreement etong Iran at saka ang Amerika. Diba? Binidyohan pa nila yon mga tol at nagpapalakpakan ng lahat. At dahil nga doon mga tol na ang laki ng ibinaba no ng presyo ng langis no mula nung nagsimula itong gerang to, ito yung pinakamalaking ibinaba ng presyo ng langis. Kaso lang mga tol nitong Friday, last week lang mga to, last Friday lang, muling nagpalitan na naman ang mga pag-atake etong dalawang bansang to na ewan ba natin talaga kung ano ang gusto nilang patunayan sa isa't isa. So sa mga hindi pa nakakaalam, ito pag-usapan natin ang report mula rito sa UNTV News and Rescue. Samahan ninyo ako mga tol. Bago natin to simulan, baka bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, nagre-reaction po tayo at nagbibigay ng komento at opinion pag-aanalisa sa mga balita ngayon na kumakalat, mga issue sa loob at labas ng ating bansa. Pero partikular na binibigyan natin ng reaction video is yung mga nangyayaring kaganapan para at least alam natin mga tol kung ano na nangyayari sa ating daigdig. So kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Ang tensyon sa gitna ng Estados Unidos at Iran matapos magsagawa ang magkabilang panig ng mga panibagong pag-atake. Ilang linggo lamang matapos lagdaan ng Memorandum of Understanding na naglalayong wakasan ng digmaan. Ang naging dahilan daw nito mga tol ay inatake ng Iran sa pamamagitan ng drone ang isang Panama oil tanker na dumaraan dito sa Strait of Hormuz. So hindi yan nagustuhan ng Amerika, kaya ang ginawa nila, pinuntiryan nila ang mga drone facilities at ilang mga lugar dito sa Iran. At hindi rin niya nagustuhan ng Iran, kaya binawian naman ngayon nila ang mga US facilities dito sa Kuwait at saka sa Bahrain. After nilang gawin yan mga tol, is kapwa sila nagtuturuan ng paglabag sa ceasefire. Kung ikaw ang tatanungin sino sa dalawang to ang lumabag sa ceasefire, comment ka sa ibaba. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nagsagawa ang Estados Unidos ng mga airstrike laban sa 10 military target sa Iran matapos tamaan ng isang Iranian drone ang Panama flag tanker na MT Kiku sa Strait of Hormuz. Yun no, merong isang dumadaang barko na Panama flag oil tanker dito sa Strait of Hormuz at yan ay pinuntiryan ng Iran, tinarget nila ng kanilang drone. Wala namang nasaktan mga tol, pero yun nga, tinamaan. At dahil doon ay pinuntirya ng Amerika ang 10 target dito sa Iran. Kumbaga, pagpapakita ito mga tol ng puwersa ng Amerika dito sa Iran. Syempre, hindi naman papayag ang Iran ng ganyan. Binawian nila ang US. Pero nag-post na dyan sa kanyang Truth Social si US President Donald Trump at sinabihan niyang hindi talaga natututo etong Iran. No? Anong masasabi ninyo dun sa post ni Trump? Sinabi ng Washington na lumabag ang Tehran sa ceasefire dahil sa patuloy na pag-atake nito sa mga sasakyang pandagat na dumadaan sa mahalagang waterway. Ba't kasi inaatake ng Iran yung mga wala namang kinalamang barko? I don't like the fact that they took a shot. They actually 4. We knocked down 3 at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. Not an allied ship. So hindi daw nila kaalyado yun, pero napakahalagang barko nun na tinarget ng Iran. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that. Bilang ganti, nagpakawala naman ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng mga missile at drone laban sa mga base militar ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain. Diba? Kumbaga yung Kuwait at Bahrain nadadamay dahil nandoon yung mga military base ng Amerika na walang pinagkaiba kung bakit nadadamay ngayon ng Lebanon dahil nandoon yung Hezbollah na pinopondohan ng Iran. Kung nagagalit ang Iran dahil na tinatarget ng Israel ang Lebanon, nandoon yung mga Hezbollah. So dapat naiintindihan nila dahil tinatarget din nila yung Kuwait at Bahrain dahil nandoon yung mga military base ng US.
'Di ba? At the same time, mga kapatid, paano nga naman magkakaroon ng kapayapaan dito? Para saan etong mga memorandum of understanding kung bigla-bigla na lang may aatake sa mga hindi naman kasali o isang payapang barkong naglalayag lang dito sa karagatan ng Strait of Hormuz? Sa mga larawang ibinahagi ng Bahrain Ministry of Interior, makikita ang mga nasirang bahagi ng mga gusali at pasilidad matapos tamaan ng mga missile at drone na inilunsad ng Iran sa pinakabagong pag-atake nito sa bansa. Ayan o, mga nadadamay o, ayan o. Sa Kuwait, maririnig din sa mga video ang malakas na pagpapatunog ng mga sirena bilang babala sa posibleng panibagong pag-atake mula sa himpapawid. Nanawagan ang pamahalaan ng Kuwait sa mga residente nito na sumunod sa mga otoridad, manatili sa mga ligtas na lugar at iwasang lumabas hanggat hindi inaalis sa mga babala. Bagamat walang naitalang nasawi o malubhang pinsala sa panig ng Estados Unidos, sinabi ng Iran na ang mga pag-atake ay tugon sa umano'y paglabag ng Washington sa MOU. Paglabag ng Washington sa MOU. Tapos ang sinasabi naman ng Washington, Iran din lumabag sa MOU sa pagtarget sa isang barko. Kaya nga ang tanong, sa tingin ninyo, no, ako hindi lang sa akin mga tol, sa inyo rin bilang tayo naman ay nag-uusap. Kasi kung ako tatanungin, no, bakit nga naman kasi tinarget ng Iran ang isang inosenteng barko? Alam naman nilang merong memorandum of understanding, 'di ba? Magiging bukas na ang Strait of Hormuz, makakaraan na yung mga barko. Nitong nakaraan nga, 'di ba? Ang sabi ng Qatar ay nagsisimula na daw maglinis ang Iran ng kanilang mga inilagay na mine dito sa karagatan ng Strait of Hormuz. So good job sana 'yon. Kaso mga tol, eto nagiging marhas na naman sila at kawawa naman yung mga inosenteng barko na tinatarget nila. Ano ba talaga gusto nilang gawin dyan? No? At ngayon, natarget sila, kumbaga, taste your own medicine kung tawagin nga, nagagalit din naman din sila at bumabawi din sila. Sa kanyang Truth Social post, Dati naman okay di ba? Hindi naman sila basta-basta umaatake ng mga barko dyan alam kong umaatake sa mga barko sa karagatan dyan yung mga pirata Ngayon, bilabagla na lang nilang pinapakawalan yung drone nila sa mga barko. muling paglabag ng Washington sa MOU. Sa kanyang Truth Social post, muling nagbanta si US President Donald Trump na maaaring muling gamitin ng Estados Unidos ang operasyong militar nito laban sa Iran. Ito matindi to. Ito matindi tong babalang ito ni Donald J. Trump. Sabing ganito, United States aircraft just struck Iranian missile and drone storage locations and coastal radar sites for violating the ceasefire agreement again. Ulit, it is very possible that they will never learn. There may come a point when we are no longer able to be reasonable. Ito yon ang mabigat na banta ni Trump. And will be forced to militarily complete the job that we very successfully started. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. Mawawala na daw mga tol ng tuluyan etong Islamic Republic of Iran kapag nangyari daw itong mapuwersa ang Amerika na tapusin na kung ano man yung kanilang sinimulan noong February 28 mga tol. Kung magpapatuloy umano ito sa paglabag sa ceasefire agreement. Aniya, kung mangyayari ito, maaaring hindi na umano umiral ang Islamic Republic of Iran. Ay, naku po. Kailan kaya matatapos to? O may katapusan pa kaya ito? Kung naaalala ninyo, nung nagsimula silang pumirma, yung presidente ng Iran at saka itong presidente ng Amerika, nung pumirma sila nitong Memorandum of Understanding, yun na yung start ng 60 days. 60 days ng paglalatag nila ng mga technical point doon sa kanilang binubuong deal, no? Para ma-finalize na yun. Pero ilang araw pa lang o isang linggo pa lang matapos nung sila'y nagpirmahan, eto nagpapalitan na naman sila ng mga pag-atake. No? May katapusan pa kaya ito? Ano sa tingin ninyo? Anyway, pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo, sariling opinion, sariling pahayag o sariling pag-aanalisa. Pwede kayong magbigay sa ibaba sa comment section. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.